ang ipinasasabi ng Panginoon. Kukuha ako ng isang usbong ng sedro at aking iaayos. Ang kukunin ko yaong pinakamura ng pinakamataas na sanga. Itatanim ko ito sa isang mataas na bundok, sa pinakamataas na bundok ng Israel, upang lumago at mamungang mabuti at maging isang kahangahangang sedro. Sa gayon, lahat ng uri ng hayop ay makapaninirahan sa ilalim nito. Ang mga ibon na may makapamumugad sa mga sanga nito. Kung magkagayon, malalaman ng lahat ng punong kahoy na mapabababa ko ang mataas na kahoy at maitataas ko yaong mababa, na matutuyo ko ang sariwang kahoy at mapapanariwa ko yaong tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsasabi nito at ito'y gagawin ko. Ang salita ng Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam, parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong kahoy ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan, hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa Kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang magpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad nitong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ano ba ang talinhaga? What is a parable? Bakit ba gumagamit si Jesus ng mga talinhaga? Si Jesus po ay hindi lang isang tagapagpagaling. Kaya hindi lang siya isang healer. Siya ay hindi lang isang propeta. Siya ay kilala din bilang isang guro. Ang magaling na guro ay gumagamit ng pamamaraan sa kanyang pagtuturo at ng mga halimbawa na madaling maunawaan ng tagapagpakinig niya. Kaya si Jesus ay madalas gumagamit ng talinhaga. Ito po isang teaching technique na ginagamit ng mga guro. Ang talinhaga ay isang maiksing kwento o isang paghahambing na nagbibigay ng pag-unawa sa mga malalalim na mga turo. Tayo po ay attracted sa mga kwento. Kaya mga kwento na pang-araw-araw na pangyayari na nagbibigay ng malalim na katuruan sa atin. Ang mga paghahambing na ito ay hango sa karanasan natin sa buhay. Pero habang pinag-iisipan at pinag-uusapan ang talinhaga, na simpleng kwento lang naman, simpleng description, simpleng comparison naman lang, ito'y may malalim na kahulugan at lumalabas na di-develop pa ang malalim na kahulugan ito. Kaya makikita po natin si Jesus na nagtuturo sa mga tao sa pamamagitan ng mga kwento, ng mga talinhaga. Pero sa loob ng bahay, kasama niya mga lagad at pinapaliwanag niya ang mas malalim na kahulugan nun, para sa atin. Pinalalalim ni Jesus ang mga talinhaga. Isa po sa malalim na katuruan ni Jesus ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng paghahari ng Diyos? Kaya malalim ang ibig sabihin nito. Kaya maraming paghahambing ang ginawa ni Jesus tungkol po sa paghahari ng Diyos. Hinahambing niya ito sa net, lambat. Hinahambing niya ito sa perlas. Hinahambing niya ito sa kayamanang ibinaon sa lupa. At ngayon po ay mapapakinggan natin na hinahambing niya ito sa binhi. Sa binhi na inasik sa bukid. Kapag isang binhi o isang buto ay inihasik o itinanim, ito'y lumalaki ng kusa. Hindi napapansin ng magsasaka na araw-araw mayroon siyang maraming ginagawa. Nagpapakain ng mga manok niya, nag-aalaga ng baboy, naglilinis ng tangkal o nagtatanim ng iba pang mga tanim. Pero hindi niya napapansin, lumalaki yung buto. Lumalaki yung mga binhi. Hanggang sa lumabas na, nagkabunga at panahon na ng tag-ani. Ang paglaki nito ay hindi na gawain ng magsasaka. Ang ginawa ng magsasaka, nagtanim lamang siya. Siguro tinatanggalan ng damo. Siguro nilagyan ng abono. Pero ang paglaki nito ay may kapangyarihan dyan. Ang kapangyarihan ng Diyos na siya nagpapalaki nito. At paglaki nito, maraming makikinabang dito. Kaya paglaki ng isang puno o isang mayabong na tanim, nandiyan na yung mga ibon na makikinabang doon, mamumuga doon. Nandiyan yung mga hayop na sisilong doon at kakain din ng kanilang mga bunga. Marami pong makikinabang. Yan po yung kaharian ng Diyos. Yan po itinanim ng tao, ngunit kusang lumalaki, lumalago, at pagkatapos may pakinabang ang marami kapag ito'y malaki na. Ang unang pagbasa natin ay isang talinhaga rin. Talinhaga ay binigay ng propeta Ezekiel. Na ito'y sa talinhagang ito na may isang maliit na usbong ng puno ng sedro. Tandaan natin, ang sedro ay isang punong malakas, matatag, matigas na puno, malaking puno. May isang maliit lamang na usbong na pinitas at itinanim sa bundok ng Israel. Ito rin ay tumubo
at naging malaking puno na pinugaran ng maraming ibon at sinilungan ng maraming hayop. Kaya ang sumasagisag dito yung bayan ng Israel. Siya ay kinuha mula sa pagkatapon sa Babylonia at ibinalik uli, itinanim sa Israel at lumaki yung puno at marami na nakinabang dito. Kaya ito'y nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Kahit na ang mga tao ay wala sa kanilang lugar, maibabalik uli sila sa lugar nila at lalago uli sila dahil sa Diyos na nagpapalago sa kanila. Kasabi ng Panginoon, mapapababa ko ang mataas na kahoy at mapapataas ko ang mababang puno. Hawak ng Diyos ang lahat. Kaya wag dapat silang mawala ng pag-asa na maaari upay silang bumalik uli sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang lupain. Kaya ang Diyos ay siyang makapangyarihan. He gives the growth. Siya ang nagpapalaki. Siya ang nagpapayabong kahit na mga maliliit na pagsisimula lamang. Mga maliit na mga bagay ay mapapalaki ng Diyos, mapapalakas ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. Ganyan ang paghahari ng Diyos. Nagsisimula sa maliliit. Lahat ng ginawa ng Diyos ay nagsisimula sa maliit. Pero lumalaki. Tingnan nga natin ang puno na nagsisimula sa maliit na buto. No, ang puno ng mangga, maliit na buto lang, itanim mo. Pagdating ng ilang taon, maging malaking puno na at ang dami ng mga bunga. Ganyan din ang tao. Nagsimula ng maliit na baby. Kapag makumuha tayo ng isang bagong isinilang na baby, parang ang rupok-rupok, ang liit-liit, ang gaan-gaan. Baka natin mapisa, kaya nga maingat tayo sa paghawak sa kanya. Pero lalaking tao yan. Mas malaki pa kaysa sa atin. No? At maging matalino, malakas, pagsimula niya. At ganun din ang simbahan. Nagsimula siyang maliit. Si Jesus lang. At maliit na grupo na kinuha ni Jesus. Ang mga alagad, 12 lang sila. Pag-akyat ni Jesus sa langit, kaunti lang ang mga Kristiyano. Ngunit dumami. Ganun din ang naranasan ng marami kapag nagsisimula sila ng simbahan sa isang barangay. Maliit na chapel lang, konti lang ang dumadalo. Pagtiyagaan mo, ay dadami yung mga tao. Magpapalaki ng simbahan. At pagdating ilang panahon, may malaking simbahan na. Marami ng mga tao nagsisimba. Kaya huwag tayong mag-alangan na magsimula ng maliit o magsimula sa kokonti. Ipaubaya natin sa kamay ng Diyos at ito ay lalago. Sa buhay natin, ang kakaunting ginawa ng kabutihan ay hindi masasayang. Sa kamay ng Diyos, ito po ay lalago. In His time, lalago din ito at mamumunga. In His time. Bigyan natin ng pagkakataon, huwag tayo mawala ng pasyensya. Kaya sa mga pagsisikap natin, ganun din. Pagsisikap po magpakabuti, kuminsan ang liit lamang, magdasal ka lang tuwing gabi. Pagsisikap mo nang magbalik handog ng iyong panahon, no, konting panalangin lang, pero patuloy-tuloy mo at makikita mo dahan-dahan. Naging matatag ng pananampalataya. Marami ka nang nakukumbinsing mga tao. Hindi ba yan din ang sinasabi sa atin ng Pondo ng Pinoy? Ang kokonting barya na maibigay natin, sa kalaunan, kapag pinagtsatsagaan natin, ito'y makakagawa ng maraming kabutihan. Marami matutulungan dahil po sa maliliit na ambag na binibigay ng lahat. So, kaya sa ating pagkilo sa kaharian ng Diyos, huwag tayong mangarap ng magarbong simula. No, malaking grupo, maraming pera, malaking struktura para makasimula. Hindi po ganyan ang pag-aari ng Diyos. Nagsisimula lamang yan sa maliit na pagsisikap. At palaging pagsisikap. At nakikita po natin na ito'y mamumunga. At marami ang makikinabang yan. Maraming mga ibon na sisilong doon, na mamumuga doon. Maraming mga hayop,
no, na pupunta sa ilalim ng puno, sisilong at kakain sa mga nalalaglag na bunga o kaya mga dahon. So, ganyan po ang paghahari ng Diyos. So, ito po yung magandang balita, paanyaya sa atin. Ano mang kabutihan na binabalak nating gawin, ano mang project na gusto nating gawin, alang-alang sa Diyos. Kung ito'y kanyang kalooban, ito po'y lalago. Huwag tayo mag-alangan. Huwag tayo ma-discourage kapag maliit lamang ang ating simula.